Ayan, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning na po at pinagpalang umaga sa bawat isa. Ayan, good morning na po sa ating mga kapatid na maagang nagising. Purihin po ang Panginoon. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Welcome po sa Daily Vibrant Word. Welcome po sa Daily Devotion. Hallelujah. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa Panginoon. Hallelujah. Tunay nga siya po ang ating Diyos, Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Lord, we worship you. We glorify your name today, Panginoon. Harian niyo po kami, O God. Hallelujah. Yes, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Touching every heart, I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Remake, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are remake, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Hallelujah. Even when I can see it, you working. Even when I can feel it, you working. Never stop, you'll never stop working. Never stop, you'll never stop working. Even when I can see it, you working. Even when I can feel it, you working. Never stop, you'll never stop working. Never stop, you'll never stop working. Even when I can see it, you working. Even when I can feel it, you working. Never stop, you'll never stop working. Never stop, you'll never stop working. Jesus, you are truly the miracle worker, the promise keeper, Lord. You alone are worthy. You alone be magnified and be glorified, O God.
Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Minsan pa, Ikaw po ang siyang naghari, sa pong nagmuna, nag-ingat sa amin, Panginoon. Ikaw po ang gumising sa amin, O Lord, na meron pong kasayahan sa aming puso, kasiglahan sa aming mga damdamin. Maraming pong salamat, Ama. Hayaan mo, Lord, sa umagang ito, Ikaw po ang may taas maluwalhati. Yung sa amin pong salita, pag-aaralan ngayon, Lord, Ikaw pong manguna. Lord, ang dalangin ko, Lord, na ito pong salita mo, Diyos, ay marami pong makarinig, marami pong makasumpong sa pamamagitan po ng ganitong platform, ng ating pong Facebook Live, ang ating pong daily devotion, Lord. Touch the heart of people. Hallelujah. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin. Salamatan ka namin sa umagang ito, Panginoon. Puri ng iyong pangalan. Thank you, Lord. All the glory, honor and praise. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, sa pong pinagpalang umaga na sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ng Diyos sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang pangako na hindi nagmamaliw. So, ngayong umaga po ating pong tatalakayin at ipagpapatuloy yung ating pong pinag-aaralan, yung Purpose-Driven Life. Sa pong libro ni Pastor Rick Warren, sabi niya, buhay na may layunin. Discovering your purpose. Ngayon po ay day 37 na po tayo. Pamagat po ay sharing your life message. Pagbabahagi ng mensahe ng iyong buhay. Sabi po ng Biblia sa 1 John chapter 5 verse 10a, those who believe in the Son of God have the testimony of God in them. Sa Tagalog, ang sinumang nanalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito. Doon din po sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 8, sabi niya, your lives are echoing the Master's word. The news of your faith in God is out. We don't even have to say anything anymore. You're the message. Sharing your life message. God has given you a message to share. Binigyan ka ng Diyos ng isang mensaheng may babahagi mo. Ito ay ang mensahe ng iyong buhay. Lahat po tayo ay meron pong kanya-kanyang mensahe ng buhay. And when you became a believer, you also became God's messenger. Hindi po pwede na ikaw po ay nakakilala sa Panginoon na born again, ay hindi mo ibabahagi o isi-share yung buhay mo sa mga tao. Di ba? Excited ka na i-share yung iyong buhay kung paano ka binago ng ating Panginoon. Inahon from darkness into His marvelous light. Kung paano tayo inahon ng Panginoon doon sa kumunoy ng pagkabilanggo. Mga kapatid, God wants to speak to the world through you. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Kasabi nga po ni Pablo, we speak the truth before God as a messenger of God. Tayo po yung messenger of God, mga kapatid. You may feel you don't have anything to share, but that's the devil trying to keep you silent. Kaya wala pong isang tunay na Kristiyano na binago ng Diyos na hindi nagbabahagi ng kanyang salita. Di ba? Ang normal
Christian na binago ng Panginoon, siya ay excited na ibahagi yung kanyang buhay bilang isang patotoo sa mga tao. Mga kapatid, ikaw ang inaantay ng mga tao. Ikaw ang gagamitin. Kaya nga, sabi ng Biblia, those who believe in the Son of God have the testimony of God in them. Your life message has a 4 parts to do it. Ano daw ang number 1? Your testimony. Yung patotoo mo. The story of how you began a relationship with Jesus. Mga kapatid, yung buhay natin, before na nakilala natin ang Panginoon, miserable. Walang direksyon, walang purpose. Kaya nga, yung encounter natin sa Panginoon ay napaka-impactful bilang isang tunay na Kristiyano. No? Katulad po ni Apostol Pablo, nung na-encounter niya po ang Panginoon at na-encounter siya ng Panginoon doon po sa Damascus, no? Nagkaroon na ng pagbabago sa kanyang buhay. Nagkaroon ng transformation sa kanyang buhay. At ito po ay nagkaroon ng ang laki ng impact nito yung buhay niya. From persecutor to a disciple. Kaya nga, napakahalaga yung inyong testimony. Number 2, your life lesson. Ano ba yung aral ng iyong buhay after na ikaw po ay nabago? The most important lesson God has taught you. Mga kapatid, hindi po pwedeng walang mababago po sa atin. Oo. Kaya nga, being born again is not a religion. It is a transformation. Kailangan mabago, maborn again yung espiritu. Dahil yan po ay patay dati yung ating espiritu. Kaya nabuborn again po yung ating spirit, mga kapatid. Number 3, your godly passion. Yung masidhing damdamin. The issues God shape you to care about most. No? May layunin po ang Panginoon sa atin at sa iyo. Na magkaroon ka ng masidhing damdamin sa paglilingkod sa ating Diyos. Huwag nating baliwalain, mga kapatid, yung kagandahang loob ng Diyos. Sino ba tayo para iligtas niya? Pero dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal niya sa atin, niligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Number 4, the good news or mabuting balita, the message of salvation. Huwag natin ipagkimi, huwag tayong malimitahan, mga kapatid, sa pagsishare ng magandang balita ng kaligtasan. Ito po yung nagpalaya sa atin. At nais din natin na ito ay maranasan din ng mga tao, lalo na higit yung wala pang relasyon sa ating pong Panginoon. Ano bang ibig sabihin nito? Your life message includes your testimony. Your testimony is the story of how Christ has made a difference in your life. Di ba? Hindi pa pwedeng wala kang maibabahagi na testimony sa iyong buhay after na ikaw ay na-born again. Sigurado ako, di ba? Excited ka na i-share yung kabutihan ng Diyos. Kung paano mo naranasan yung pag-ibig ng Panginoon. Na kahit tayo may makasalanan, inabot niya tayo, niligtas niya tayo, para naman yung buhay ay maging patotoo sa iba. Kaya sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praise of Him who called you out of darkness into His marvelous light.
inahon niya tayo from darkness into His marvelous light. Share stories, build a relational bridge that Jesus can walk across from your hearts to other. Mga kapatid, yung patotoo mo, your stories build a relational bridge that Jesus can walk across from your heart to others. He wants you to share your story with others. Sharing your testimony is an essential part of your mission on earth because it is unique. Nag-iisa lang yan at walang katulad. The best way to be ready to is to write our testimony and then memorize them, the main points. No? Magkaroon tayo ng journal. What my life was like before I met Jesus. No? Magkaroon tayo ng evaluation sa ating buhay. What my life was like before I met Jesus. Ano ba yung buhay ko bago ko na-meet ang ating pong Panginoon? How I realized I needed Jesus. And how I committed my life to Jesus. And the difference Jesus has made in your life. Ano ba yung pagbabago ng buhay mo after mo na tinanggap ang ating pong Panginoon? Yan po yung number 1, your life message includes your testimony. Number 2, your life message includes your life lesson. The second part of your life message is the truth that God has taught you from experiences with Him. These are the lesson and insight you have learned about God, relationship, problems, temptation, and others aspect of your life. Nasabi po ni David, I prayed, God teach me lesson for I living so I can stay the course. Ano ba yung mga lesson, mga aral na iyong natutunan? Write down. Write down the major life lesson you have learned so you can share them with others. Napakahalaga na sulat mo yung mga aral, life lesson na tutunan mo para naman meron kang maisishare sa iba. Mature people develop the habit of extracting lessons from everyday experiences. Diba? Araw-araw meron po tayong mga na-encounter. Araw-araw may experience tayo. Kaya kailangan natin siyang isulat. Kaya nga, what has God taught me from failure? Ano ba yung tinuturo sa akin ng Panginoon patungkol sa aking failure? What has God taught me from pain or sorrow or depression? Anong tinuturo sa akin ng Panginoon patungkol po sa mga kasakitan, kalungkutan, no? And what have I learned from my family, my church, my critics, and my life group? Ano po ba yung atin natututunan sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa mga kritiko, at sa ating mga cell groups, no? I-examine natin yung ating buhay. Kaya nga, sabi nga, mature people develop the habit of extracting lessons from everyday experiences. Number 3, your life message includes sharing your godly passion. God is passionate. Amen. He passionately loves some things and passionately hates others things. Diba? Tandaan natin, hindi ho nalulugod ang Diyos sa kasalanan. Hindi ho nalulugod ang Panginoon sa mga maling ginagawa ng tao. As you grow closer to Him, He will give you a passion for something He cares about. Diba? And whatever it is, you will feel to compel to speak up about it and do what you can to make a difference. Ito po lagi ang gusto ng Panginoon, makitaan tayo ng pagkakaiba. You cannot keep yourselves from talking about what you care about most. Mga kapatid, napakalaga yung ating testimony. Kaya sabi po ng Matthew chapter 12 verse 34,
A man's heart determines his speech. Sabi po ni David sa Psalm 69:9, your message born in my heart and bones, and I cannot keep it silent. Talagang hindi tayo mapapakali kapag hindi natin ibinahagi yung magandang balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hindi tayo malilimitahan kung totoong nabago tayo, kung totoong naranasan mo yung kalakilaan ng ating pong Panginoon. God uses passionate people to further His kingdom. Diba? And God gives us different passion so that everything He wants done in the world will get it done. Tayo po ang pinili ng Panginoon, mga kapatid. Ikaw at ako ang pinili ng Diyos para Kanyang kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. God uses passionate people for further His kingdom. Kaya nga, yung Kanyang Great Commission, go and make disciples. Diba? Discipling the nation, sharing the gospel. And the last, number 4, your life message includes the good news. The good news is that when we trust God's grace to save us through what Jesus did, our sins are forgiven, we get a purpose for living, and we are promised a future home in heaven. Kaya nga ang Diyos hindi tulad ng tao, na kapag ang tao nangako, napapako, pero ang Diyos kapag nangako, ay tutuparin niya. He promised us a future home in heaven. Sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, for God was in Christ and made agreement between the world and Himself, and did not impute people's sin to them, and He has committed to us the preaching of the atonement. Mga kapatid, napakaganda yung pangako ng ating pong Panginoon. Kaya nga, ito ang dapat natin gawin. What are you willing to do so that the people you know will go to heaven? Invite them to church. Magkaroon tayo ng compassion sa mga kaluluwa. Disciple them. Share your story. Pray for them. Kaya nga yung pray, care, and share. Diba? Pray, care, and share, and invite. Diba? Pray for them every day until they are saved. Your mission field is all around you. Huwag na tayong lumayo. Don't miss the opportunities God is giving you. Is anyone going to be in heaven because of you? Will anyone in heaven be able to say to you, I want to thank you. I'm here because you cared enough to share the good news with me. Imagine the joy of greeting people in heaven. Whole you help them there. Dahil sa iyo, maraming mga kaluluwa, tao ang nagpapasalamat dahil sila ay nabahaginan mo ng magandang balita ng kaligtasan. Mga kapatid, we are co-laborers with Christ. Tayo po ay kamanggagawa ng ating Panginoon sa Kanyang ubasan. Na hindi tayo sinave ng Panginoon for useless, for nothing. May purpose bakit po tayo niligtas ng ating Diyos. May purpose bakit po tayo inahon niya from darkness into His marvelous light. Why? Because gusto ng Diyos magtuloy-tuloy yung Kanyang adhikain, yung Kanyang plano, mga kapatid, na pagbabahagi ng Kanyang dakilang salita. Pagsishare ng ating mga testimonies sa mga tao. Life lesson sa mga tao. Yung ating passionate heart sa mga tao. Kaya mga kapatid, huwag na tayong magdalawang isip. Kumilos na po tayo sa pagsishare ng magandang balita ng kaligtasan.
The eternal salvation of a single soul is more important than anything else you will ever achieve in life. I remember, no, yung tatay po ni Pastor Rick Warren, nung siya po ay naghihingalo na, bedridden, naghihingalo. Sabi po ni Rick Warren, sabi niya, nung huling mga salita na binitawan ng kanyang tatay, ay hindi niya makakalimutan. Lagi daw binabanggit yung salitang, bring one more soul for Jesus. Bring one more soul for Jesus. Save one more soul for Jesus. Yun daw lagi yung binabanggit ng kanyang tatay bago lagutan ng hininga. That's why spreading the good news is so important. You only have a short time to share your life message and you fulfill your mission. Redeeming the time because the days are evil. Kung meron ka pa mga pamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon, it's time to share the gospel to them. Unahin mo po sila. Yung mga kaibigan, katrabaho, kamag-anak, kapitbahay. Sirahan mo na po sila ng iyong magandang balita ng kaligtasan. Ibahagi mo na ang magandang balita ng ating pong Panginoon. Kasi sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 15b, be ready at all times to answer anyone who asks you to explain the hope you have in you, but do it with gentleness and respect. Mga kapatid, it is a challenge to every one of us na wag po tayong manghinawa sa pagsishare ng ating mga testimony, living testimony sa ating kapwa. Dahil marami dyan nag-aabang lang, nag-aantay lang na magsishare sa kanila ng magandang balita. Ito po ay challenge sa atin mga kapatid bilang tunay na anak ng Diyos. True believers. Ito po ay mandato ng ating Panginoon. We must share the good news to all people. Gusto ng Lord na walang mapahamak. Gusto ng Lord lahat ay maligtas. Kaya nga, siya po ay namamanhik sa ating pong puso na tayo po ay mag-share ng magandang balita sa mga tao. Yun po yung puso ng ating Panginoon. The heart of Jesus for the lost soul. Iniwan niya yung 99 para hanapin yung isang nawawala. Napakahalaga sa Panginoon ang isang kaluluwa. Napakahalaga sa ating Diyos. Walang sino mang mapahamak. Walang sino mang maagaw muli ng dyablo. Gusto ng Diyos lahat ng kanyang anak ay maligtas. Could you imagine kung lahat po ng mga anak ng Diyos ay nagsishare ng magandang balita sa mga tao, mapapadali ang pagdating ng ating Panginoon. Kasi ang pangako niya hanggat hindi lahat ng bansa na aabot ng kanyang magandang salita ng good news, hindi pa sa darating. Gusto ng Lord kasi lahat po ng tao gusto niya ay maligtas. Meron po tayong gampanin. Mga kapatid, isa challenge sa atin na huwag na tayo magdalawang isip para ibahagi ang magandang balita sa lahat ng tao sa buong mundo. Ayun, marami pong salamat sa bawat isa na sumubaybay, tumugon,
nagising ng maaga para marinig or mag-tune in sa ating pong daily devotion. I do hope meron po tayo napulutan ng aral, mga kapatid. Nagkaroon sa ating puso ng pagkurot na kung hindi mo pa nagagawa ito, it's time to move on. Let us pray. Lord, salamat po sa oras na ito. Thank you, Lord God, for your word today. Na kami po ay inyo pong inahon from darkness into His marvelous light. Thank you, Lord God, for giving us the privilege, Lord, na maging isang kaagapay sa iyong ubasan, Panginoon. Ang dalayan ko po sa umagang ito, give us boldness and courage to share your word, even in season, even out of season. Lord God, salamat po sa umagang ito sa iyong salita. Pagpalain niyo po ang araw na ito at gawin niyo pong pagpala, mabunga ang maghapon. At Lord, alalahanin mo din po ang mga kapatid na meron pong dinadanas na karamdaman ngayong araw. Pagad, Lord, hipuin niyo po ang kanilang mga buhay, pagalingin. Padaloy ang kagalingan na gumula sa iyo. Ang dugo ng Panginoong Hesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa aming kagalingan. Panginoon, salamat po sa kagalingan na gumula sa iyo. Lord, sa amin po mga kapatid na dumadanas ng mga depression, anxieties, Lord, dalayan ko, Lord, give them wisdom, give them knowledge, give them understanding, Lord. Hipuin niyo po sila sa mga oras na ito, Panginoon, at makita nila ang kalakihan ng ating Panginoon, ang pangako ng Diyos, that you will never leave us, you will never forsake us. Truly, Lord, through you, through Him, Jesus, tiyak ang tagumpay kapag patuloy po kaming nananangan sa presensya ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Lord God, sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang araw na ito sa pangalan ng Hesus. To God be all the glory. Ito po ang iyong lingkod, kaagapay, Pastor Paul na nagsasabi, huwag tayong maghinawa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng dako ng mundo. Yan po mga kapatid, marami pong salamat, and to God be all the glory. Bye-bye. God bless.